INC! Iglesia ni Cristo. Alam niyo ho ba gaano kamahal ni PRD ang INC? Mahal na mahal niya ang INC. Kaya pag gusto niya ng tao na mapagkakatiwalaan, nagpapahanap siya ng INC. Totoo yan, ma'am, sir. Totoo talaga yan. In fact, nung kinidnap siya, ang kasama namin na masahista namin na nakatira sa aming bahay ay miyembro ng INC. Sinama namin sa Hong Kong, nandun lang siya sa tabi, ma'am. Ngayon, pagka sa Davao, pag nakadapa ako, nakikita, nagpapamasahe, siya ang nakaka-witness ng hagulgul ko sa gabi. So, ganon kamahal ni dating Pangulong Duterte ang INC. At sa simula pa lang, ma'am, sir, ng kanyang political career, alam yan ng inyong pinakapinuno dito kung ganon niya sinuportahan si former mayor noon. Kaya, nung naimbitahan kami nila, Congressman, na magiging Senator Rodante Marcoleta na, malaking pasasalamat po ang pagkakataon na inyong binigay sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal na inyong binibigay sa amin, lalong-lalo na po kay Pangulong Duterte. Alam niyo po sa puso, hindi po ako marunong magsinungaling eh. Ayoko pong magbitbit ng bangko, ayoko pong magyabang. Pero alam niyo po, minahal niya po kayo. Mas minahal pa nga niya ang Pilipino, ang Pilipinas, kesa sa amin na pamilya niya. Alam niyo yan. Tuwing sinasabihan niya, nung presidente siya, di ba, sinasabihan niya ang mga korap, ang mga terorista, ang mga drug lord. Di ba, ma'am, sinasabihan niya, tinatakot niya, napapalundag ako sa kinauupuan ko. Kasi sinasabi niya yon, umalis kayo. Di ba, tinatakot niya ganyan. Napapalundag kasi ako kasi ang iniisip ko yung anak ko na minor pa noon, 12 anyos lang. Hindi niya inisip na balikan kami, balikan yung pamilya niya, pero inuna niya na masiguro niya na ang bawat Pilipino hindi nasasaksak sa kalye, hindi na-hold up sa kalye. Ang taxi driver, hindi nagugurgur ang liig sa likod. Yun ang inuna niya, ma'am. Sinigurado niya ang bawat pamilya na ang magulang, walang anak na adik, at ang magulang ng bawat pamilya ay nakakatulog. Alam ko yan kasi kapitbahay namin doon sa Davao City. Dati siyang teacher ni Congressman Pulong. Humingi siya ng tulong. Sabi niya, Rod, tulungan mo kami, hindi kami makatulog sa gabi. Yung anak nila adik. Silang dalawa mag-asawa, nag-aaway pag pinagalitan yung anak. So kaya yan, ganun ho ang pagmamahal na ginawa ni Rodrigo Duterte sa inyo. Sinigurado niya na yung pera ng bansa napunta doon sa ospital, sa PGH. Sinigurado niya yung malasakit center dahil alam niya
nung mayor pa siya, ang bawat Pilipino pag nagkasakit, ang isa sa miyembro ng pamilya, nauubos ang pera. Kaya alam niya po ang dinaranas ng bawat Pilipino na nagkakasakit o nauospital. Di ba ma'am, kaya nilagay niya yung malasakit center. Kaya kanina lang ma'am, may schedule kasi kami papunta rito ng tawag ng papa ng tatay ng anak ko. Nakita ko kung gaano nag-mature si Veronica overnight. Alam niyo ma'am, sir, baby pa yan eh. Ang security blanket niya yung tatay niya. Pero kinidnap nila. Nag-aaral siya dito sa Manila, tinatawagan niya ako, Ma, wala namang trabaho si Dada. Papuntahin mo na siya dito sa Manila para magbantay sa kanya. Gusto niya yun na nandun sa kanya. Yung tatay naman, ayaw naman niya pumunta ng Manila. Ayaw na niya sumakay ng eroplano. Ma'am, maniwala kayo. Ayaw niya nang magbiyahe. Simple na buhay na lang yang gusto niya. 80 anyos. Kaya minsan ako, hindi ko maiwasan na ako ang umiiyak parati kasi sa bahay ako umiikot eh. Naano ko na yung kwarto, alam ko, wala siya doon. Napilitan ang anak ko na mag-mature overnight. So pagka gusto ng anak ko tumabi sa papa niya, ang tatay niya, sa akin naman ang lapit. Sabihan mo nga yung anak mo na doon matulog sa kwarto niya. Kasi magkaiba sila ng style. Pag si Kitty pumunta sa kwarto ng papa niya, yung kulambo ng papa niya, tinatanggal niya. Tapos yung aircon ng papa niya na 28 ang thermostat, ginagawa niya 16. So kaya, ang papa niya, pag nanonood ng TV sa kwarto niya, pagpasok ng anak niya, sabihan siya, Dada, matulog na tayo. Wala na siya magawa. Patayin na lang niya yung TV. Doon na lang siya sa sala nanonood ng TV. So kaya doble ang sakit ng aking dibdib. Kasi sa tatay at sa anak. Nung isang araw po, ma'am, na tumawag ang tatay niya, na una tumawag sa akin, si former President Duterte, sabi niya sa akin, sabi niya, kwento kami ng kwento, ganyan. Sabi ko, wag mong kalimutan ha, tawagan mo si Veronica pagkatapos ng tawag natin. Sabi niya, wag na lang kasi emotional ako pag si Veronica ang kausap ko, pag si Kitty ang kausap ko. So, sabi ko, hindi, ano lang yung pag-uusapan nyo, yung ikikwento niya, yung about kay Mira, yung party nila, yung birthday party nila. Yun lang yun. Sabihin mo na lang, ipaintindi mo na lang na ganon, na hindi ko kaya pag siya ang kausap ko, emotional ako. Ilang beses ko, iniiba ko na naman ng topic, tapos balik ulit ako sa ganon, tawagan mo. Nung hindi ko na pagkatapos ng conversation namin, tinawagan ko kagad ang anak ko. Hagulgol na ako, sabi ko, Nak, sorry talaga. Kasi sabi ng papa mo, hindi daw niya kaya kung ikaw ang kausap niya, emotional daw siya. Sabi niya, intindihin na lang daw natin na siya ang nasa loob. Humagulgol talaga ako ng pinakamalakas na gulgol na nagawa ko. Kasi ako lang mag-isa sa kwarto. Sorry sa anak ko. Pero noon habang nag-uusap kami, sabi niya, Ma, sandali lang ma, may tawag. Buti na lang, tinawagan niya. Tatay niya. Tinawagan siya ng tatay niya. So nag-usap sila. Kanina din schedule namin na while nasa sasakyan kami, tumawag una kay Kitty, sunod sa akin, nag-usap sila.
Sinabihan siya, mag-aral ka. Kinwento ni Kitty yung yung kanyang, yung nandun siya sa rally, ginagawa daw niya para sa kanya. Alam din niya kung gaano katino ang mga INC members. Alam ni former President yan. Kaya nakita niyo yan kay Senator Dante Marcoleta. Yan ang mga tao, nakita niyo naman ang ginawa sa kanya. Magsalita ka lang sa Kongreso. Anong gagawin sa iyo? Vlogger ka, magsalita ka, anong gagawin sa iyo? 'Di ba? Ito ang ginawa sa wala na tayong human rights. Wala ka ng karapatan magsalita. Kayo mga kabataan, kaedad na Veronica, ni Kitty, huwag niyong hayaang maging ganyan ang buhay ninyo. Sana iluklok natin sa posisyon yung mga taong may paninindigan, yung mga taong kayang humindi sa pera. Kasi pag yung tao na umuoo, mas mahal ang pera, hindi nila tayo kayang ipaglaban, ma'am. Yan talaga ang masasabi ko na katangian ni former President Duterte. Sunugin nyo man ako dito, masasabi ko sa inyo na hindi siya kayang bayaran para mapaboran ang isang tao o maging ma-take advantage ang gobyerno. Nakita ko yan nung nagtatrabaho siya. Madaling araw na ganito ka yung mga folders na pipirmahan at babasahin niya. Pagkailangan niya i-veto, may kontratang dehado ang gobyerno, binibito niya yan. Pag may gustong parang ipalusot, dati yan, pinalusot yan eh. Nagutom kasi ang Kongreso nung panahon niya eh. Pero nakita niyo naman sa build. Sabi ko nga sa kanya, kung binisita ko siya doon, sabi niya kanina sa anak niya, this is the price I have to pay for loving the country and the Filipinos. Kailangan niya makulong. Mahirap ho magluklok ng tao na kilala ka lang tuwing eleksyon. Sana Pilipino at mga kabataan, isaisip ninyo, ito sa puso. Yung mga taong lumalabas na lang, nakikita na lang ninyo tumatakbo tuwing eleksyon. Yung binabati ka lang, mas gusto ko pang kausapin kayo, mas gusto ko pang kausapin yung mga nasa kanto, mga sidewalk vendors, kesa dun sa mga taong plastic Tupperware. Kasi ipagkanuno na, ma'am, pera na lang, puro na lang pansarili ang kanilang iniisip. Wala nang iniisip na para kapakanan natin. Kapakanan ng Pilipino, bawat Pilipino na baliwala ngayon. Yan ang namimiss natin dati kay Pangulong Duterte. Inuna niya ang Pilipinas, hinulinga niya kami na pamilya niya. At alam niya ng anak ko, naaawang-awa ako kasi sa 6 years na 12 to yung years na yan, 12 to 8, 19, 18 siya, 20, na dapat nandyan ang tatay niya, naging presidente, na wala lang time sa kanya. Ngayon na dapat, nasa kanya na dapat, yun na lang sanang hiling ko eh, ibalik nyo na lang, miski awa na lang, para sa 80 anyos. Ibalik nyo lang siya, miski na hindi na sa Pilipino, kasi meron kayong lahat, miski sa anak ko na lang.
Kaya pakiusap ko sa inyo lahat, lalo na sa susunod na henerasyon, tulungan ninyo ang ating bansa. Hindi na tayo pwede na tumahimik na lang. Hindi na tayo na hindi pwede magsalita, na umuo na lang, kahit na ginagago tayo, kahit na ninanakawan tayo. Ang para sa Pilipinas, ang pera ng Pilipinas ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Hindi dapat yun napupunta sa kanilang bulsa. Huwag nyo hayaan, ma'am, ibigay sa kanila ang sagrado ninyong boto, ma'am at sir. Bantayan natin ang boto natin. Ibigay natin ang magandang kinabukasan sa mga anak natin at sa magiging mga anak nila. Ayaw ko man magsalita, ayaw ko man humarap sa mga tao, napipilitan din ako. Kasi ma'am, kinulong na nila, kinidnap na nila, pero hinaharas kami nila sa Davao. Bago ako lumipad dito, hindi kami pinapatulog ng lawyer sa bahay namin. Alam nyo ba yan? Haras kami. Haras kami sa Davao. Maya't maya, may pinapalabas sila kung anong impormasyon na papasukin nila ang bahay namin. Kaya hanggang ngayon, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga tao na nagbabantay sa bahay namin hanggang ngayon. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng Pilipino, ma'am at sir, na dumadalaw sa Hague, araw-araw, bas-bas. Hindi lang bumalik ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Nagbiyahe ng 27 hours. Maraming salamat sa inyo. Alam ko, naramdam ko ang pagmamahal ninyo. Kasi hindi nyo gagawin yan kung hindi nyo mahal ang dating presidente. Ma'am, sir, ngayong eleksyon, alam ko hindi ko na kailangan ikampanya si Congressman Dante Marcoleta dahil alam ko nasa puso na ninyo siya. Pero ma'am, sir, ito talaga binilin sa akin ni former President nung kami nabisita ko siya. Huwag niyo daw kalimutan ang Duterte na kandidato niya. Sabihin ko sa inyo yan, ma'am, yung lahat ng mga nandyan, kasama namin noong before 2016. Nung nawala sa pwesto si former President, hindi kami iniwan. Yan yung totoong tao. Ganun yung hanapin nyo, ma'am. Huwag yung maganda lang ang pansin sa inyo at ang pakisama sa inyo tuwing eleksyon. Huwag yung tuwing titingnan kayo. Pagka hindi eleksyon, head to foot lang kayo. Ito sila, lahat ng yan, sila Hinlo, sila sino ba yung singer? Dati yan ma'am, dati pa 2016 kasama na namin yan sila. Hindi kami iniwan. Basta yung Duterte ma'am, hindi ko memorize. Pati si Congressman Dante Marcoleta. Hindi ko sila memorize, wala akong listahan, binabasa ko lang yan. So, gusto ko magpasalamat, miski sa panaginip ko, ma'am. Gusto ko kung pwede lang, magpasalamat sa lahat ng inyong suporta. At sabi nga pala kanina, bago ko makalimutan, alam mo, umiiyak yung anak ko. Kasi, kung pwede lang sana, hindi siya mapasok sa politika. Narinig ko, sinabi ng papa niya, mag-aral ka. At sumunod ka rin sa yapak ko, sabi ng papa niya.
So kailangan ko rin ba ang lahat ng panalangin ninyo para bigyan siya ng lakas si former president na habang nandun siya sa loob. Pero amazing ang Panginoon talaga, ma'am, amazing. Ginagawa niya, doon kayo magugulat. Sinabi ko nga sa kanya, alam mo ba, mas popular ka ngayon kaysa nung presidente ka. Worldwide ka na ngayon, hindi ka lang pang Pilipinas. Maraming salamat talaga sa inyo. Alam naman ninyo yan, halos buong Pilipinas ay nagkakaroon ng pagtitipon-tipon para lang ipanawagan. Anong panawagan natin, ma'am? Bring him home. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Yan ang panawagan ng mga tao sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Muli, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Kay Ma'am Edna Marcoleta, ma'am, maraming salamat. Kay Congressman Dante. And of course, sa Iglesia ni Cristo. Kung pwede ko lang kayo yakapin lahat. Pwede ko kayong lakapin lahat. Kasi alam ko, since mayor siya, sinusuportahan niyo siya. Maraming salamat. Magandang gabi ho sa inyong lahat.